back to my channel, and for today's video we will be doing a travel vlog because travel is essential. Maya-maya lang meron akong makakasama at makikilala nyo rin siya, and I'm very much excited to visit one of my favorite places here in the Philippines. Baguio ang isa sa pinaka-paborito kong lugar dito sa Pilipinas. At sa wakas, after 7 years, nakabalik rin ako. Kagaya ng aking probinsya, ito ay sagana sa magagandang tanawin at syempre, sino ba naman ang ayaw sa napakalamig na klima ng Baguio? Ang salitang Baguio ay nagmula sa salitang nabaloy, nabag-iw, o isang halaman na moss na karaniwang tumutubo sa mga basang bato o pader. Ang Baguio ay may lawak na higit 5,000 ektarya na may populasyong humigit kumulang 380,000. Sino nga ba ang hindi mamamangha sa ganda ng Baguio at sa saganang ani na dala nito? American design pa yung ganito. Ang Bell House sa Camp John Hay ay isang nakakamanghang tanawin ng kasaysayan sa gitna ng kagubatan ng Baguio City sa Pilipinas. Ang Bell House ay isang maaliwalas na bahay na itinayo noong 1903 para kay Major General J. Franklin Bell, isang kilalang opisyal sa hukbong Amerikano. Ang pagbisita sa Bell House ay parang paglalakbay sa nakaraan kung saan maaaring mahipo ang damdamin ng mga taong nagtungo rito noong mga unang panahon. Okay, so si Ken, he's my husband. So meron siyang pin-prepare na mga questions for me. And then, or topics. And siya muna yung sasagot doon sa question na pin-prepare niya na sa tingin niya na yun din yung aking magiging sagot. So, titignan natin kung talagang kilalang-kilala niya ako at kung magiging pareho yung aming sagot. By the way, guys, hindi ito podcast. Nandito pa rin kayo sa Tina Talks, where I talk about everything, anything under the sun. When Tina Talks, Ken listens. May new episode pala kami dito. Okay. Let's proceed. While we are The eating first- persimmon and strawberry. First topic. Okay. Diba? Okay. Yan. Okay. Alam ko, ikaw ay ipinanganak na isang Roman Catholic na family. Pinangarap mo bang maging madre na maliit ka pa? Actually, the answer is yes. Pinangarap ko na maging madre because nung grade school pa lang ako, nag-aaral ako sa isang Catholic school until high school. And very active ako sa mga, pag sa Catholic school kasi maraming mga activities pagdating sa mga prayer time, sa mga feast ng mga saints. Very active ako dyan. Actually, ako lagi ang most of the time, ako yung pinapalit ng rosary. And then, meron pa akong sinalihan na every Wednesday, yung uniform namin na instead of yung brown na the usual is white siya, all white siya. So, sabi ko, parang may calling ako na, yun, to serve God. Kaya, sabi ko, parang gusto ko magmadre. Specifically, gusto ko sa Pink Sisters. Tingnan mo yung sagot ko. Yes! Pink Sisters! Grabe, kilala niya nga ako. Grabe yun yung sagot niya. Pink Sisters, oo, gusto ko doon kasi sa Tagaytay. Tapos malamig. May kasang malalamig na lugar. And nakita ko sila one time nung bata ako, na-expose ako sa kanila doon na puro pink. Tapos sobrang solemn ng lugar. So, yun. But, again, hindi ko man siya nagawa ngayon, obviously, dahil nag-asawa ako and we have 2 kids. Still, I am serving God. It doesn't necessary na yung pagiging madre lang is isang way para makapag-serve ka kay Lord. Personal life. Sa lahat ng kapatid mo, sino yung
pinaka-favorite mo? First, para malaman nilang lahat, 4 kami magkakapatid and ako yung youngest. At medyo malayo yung agwat ko sa mga ate and kuya ko. Yung sinundan ko ay 9 years ang gap namin. And sila, 1 year lang yung mga gap. So, parang ang dami kong tumayong parents. Lalo pat maaga din akong nawalan ng father. So, ang dami ko talaga naging magulang. Wala akong favorite sa kanila kasi iba-iba sila ng halimbawa may kailangan ako na something na pag ma-openan or ma-sharean about motherhood, about sa pagiging may asawa. Siyempre, sa kay ate yun. Doon naman sa mga errands, sa mga naasahan ko sa mga lakad-lakad, errands, labas-labas, gala-gala, si kuya naman yun. So yun, kaya wala akong favorite kasi balance lang. Kapag eto, yung trip ko, si kuya. Pag ganito naman, si ate. Binunot ba? Ano naman tayo bobo, no? Politics! O, Okay. paano mo na naman yan nire-relate sa akin? Okay. Alam niyo po kasi, sa nagdaang presidential election, pink kaming dalawa. Kakamping! Nakamping kami, hindi kami nag-away sa president. Comment down below if kakamping ka din! Hey, Kung hanggang si Lenny tumakong presidente, sino ang okay, wait. binoto mo? Siyempre, dun tayo kay Yorme. Tama, sagot tama. Mali. Tingnan mo. Galing. Si Yorme kasi siguro nagbe-base ako doon sa hindi puro salita. Yung meron na talaga napatunayan, yung meron nang nagawa. Even, lalo na yung kay Yorme, even a short span of time. Nakita naman natin yung drastic change na nangyari sa Kamay Nilaan, which is na sobrang tagal-tagal na nun na mga issues and concerns na hindi na-address. And nakakabilib na na-address niya yun. And plus, yung kanyang background, kasi talagang relatable siya sa mga tao. Kaya, naaabot niya at naiintindihan niya yung mga burdens, yung mga problema ng kanyang mga constituents. Yun. So, there! There. So the clear winner is me. But anyway, I hope you guys nakilala ninyo ako and marami pa tayong mga mapag-uusapan and you'll get to know me better. Continue to like, subscribe, and share this vlog. Diba? At laging tatandaan, Alamin ang iyong karapatan No. para sa magasaganang kinabukasan. at laging tatandaan, huwag kalimutang maging mabuti sa iyong kapwa. Kapwa at sa lahat ng hayop. Kasi animal lover siya. Humans are technically animals. Just tame with the animals. Isang mahalagang pakay ang aking pinunta dito sa Baguio. At ito ay ang makilala ang isa sa mga taong aking hinahangaan pagdating sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon at pagbabahagi ng kabutihan sa bawat tao. Sino nga ba siya? Abangan ang susunod na kabanata ng aking biyahe sa Baguio.